Pansin ang lahat. Unang pagbisita ni Boss Liang sa tindahan, ayusin ninyo ang inyong itsura. Humanda sa pagtanggap. Sa wakas makikita ko na si Boss Liang. Baka makuha ko pa ang contact niya. Magandang araw, Boss Liang. Magandang araw, Boss Liang. Magandang araw, Boss Liang. Boss Liang, sigurado po ba kayo na magpapanggap ako bilang kayo? Ang benta ng Romanda, ilang buwan nang hindi umaabot sa target. Magpapanggap akong ordinaryong customer para makita ko ang totoong sitwasyon. Boss Liang, maligayang pagdating. Ako si Assistant Manager Lina. Kung may kailangan kayo pakiusap, ay sabihin lang. Magandang araw po, Ginoo. Ako si Vivian, tindera rito. Kailangan po ba ninyo ng tulong sa pagpili? Base sa panlasa mo, pumili ka para sa akin ng kurbata at kamiseta. Sige po, sandali lang. Baliw ka ba? Pumili ka talaga? Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang mahirap. May pera ba siyang pambili ng damit? Ginoo, itong klasikong gray na kamiseta, bagay na bagay sa iyo. Kung isasama sa dark blue na kurbata, mas magmumukha kang elegante. Bakit hindi mo inaasikaso? Yung amo doon, Sa tingin ko, walang mataas o mababa ang mga customer. Kapag pumasok sa tindahan, customer na iyon. Ang customer ay hari. Dapat kong pagsilbihan ng mabuti. siya. Subukan ko nga. Hahanap ako ng para sa iyo bagong sukat. Ang iyong pangangatawan. Kailangan ng mas malaking sukat. Anong kunwari ka pa? Dukha, kahit subukan mo, hindi mo kayang bilhin. Mr. Liang, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Mr. Liang, ito ay espesyal naming inihanda para sa iyo, imported na mineral water. Kapag nainom na ni Mr. Liang itong tubig na may dagdag, hindi na magdadagdag ng WeChat ang posisyon bilang Mrs. Liang, akin na lahat. Nauuhaw din ako. Ito ay imported na mineral water. Karapat-dapat ka bang uminom? Ikaw, magsalita ka. Tingnan mo kung ano ang iyong katayuan. Mr. Liang, pipili ako ng bagong estilo para sa iyo. Uminom kayo. Ginoo, ang presyo ng cotton shirt na ito ay 1 lamang ng seda at mas makahinga. Magkapareho ang estilo angkop para sa araw-araw. Inirerekomenda mo ang ganito, kamurang estilo. Hindi ka ba nag-aalala sa benta? Ang mahal ay hindi nangangahulugang angkop. Pagkatapos ng lahat, tao ang nagsusuot ng damit, hindi damit ang nagsusuot ng tao. Tama ba ako? Nakakatuwa. Tubig. May problema. Tawag ka. Vivian, tulungan mo ako. Ginoo, gusto mo bang tulungan ka sa pag-aayos ng damit? Pakiusap, tulungan mo ako. Basta hindi bata. Kahit ano gusto mo, Sobra ka naman. itong relo. Totoo o peke? Makikilala mo, di ba? Parang itong relo ay limited edition worldwide ang nag-iisa isuot sa Liang Group ng presidente. Ikaw ay, Tama. Ako si Liang Yichuan. Pakiusap. Tulungan mo ako. Mr. Wang, dito po. Ginoo, ito ang fitting room. May tao sa labas.
Sige ikaw, kasama mo ang basurero sa loob ng fitting room. Bitawan. Hindi nga, nakipagtalik siya sa isang basurero. Hindi ka ba takot mahawa ng sakit? Nakakadiri. Baka may pulges. Ang baho niya. Kani-kanina lang. Nakuha ko ang contact ni Mr. Liang. Hindi tulad ng iba. Deserve lang. Makipaggama sa basura. Ha ha ha. Oo, gagawin namin agad. Mahalagang abiso. Magsasara ang tindahan ngayon din. Lahat ng empleyado. Sa loob ng 60 segundo, lumikas Anong ng nangyayari? mabilis. May bomba ba? Ikaw, manatili ka. Headquarters. Gusto kang makita. Mr. Liang 10 milyon na cash at handa na ang contraceptive pill. Umupo. Ginoong Liang. Ito, Uminom ka ng pills para hindi mabuntis. Ang perang ito, iyong siyo na lahat. pambayad para manahimik. Naiintindihan ko. Ginoong Liang, tiyak na ayaw mo sa mga babaeng kagaya namin sa mababang uri magkaroon ng anak. Ngayon ay kritikal na panahon para sa grupo. Kailangan kong iwasan lahat ng eskandalo at panganib. Kung sa hinaharap, makatagpo ka ng anumang problema, pwedeng lumapit sa akin. At saka, anumang gusto mo, sabihin mo lang. Maging bahay na malaki, pera, o trabaho, kaya kong ibigay sa'yo. Salamat Ginoong Liang. Ngunit hindi ko kailangan. Kung tatanggapin ko ito, ano ang pagkakaiba ko sa pagbebenta ng katawan? Ano ang pagkakaiba? Sigurado ka bang wala kang gusto? Song Weian, ang pera para sa buwang ito, bakit hindi pa naibibigay? Pinalaki kita pero wala kang kwenta. Ano ang silbi? Kailangan ko ng pera. Alam ko na kailangan mo ng pera. Gusto ko. Ang cotton shirt na naibenta ko dati. Ang komisyon na nararapat sa akin. Walang problema. Huwag kang mag-alala, Ginoong Liang. Ang nangyari ngayon, mananatili itong sikreto. Ngunit sa susunod, mangyaring Ginoong Liang. Mag-ingat ka. Talagang maingat ka. Hindi naman ito teleserye. Hindi naman ganon kadaling mabuntis. Buntis ako. Doktor, nagkamali ka ba? Isang beses lang nangyari at uminom pa ako ng pills para hindi mabuntis. Paano nangyari? Nabuntis ako? Uminom ka ng pills para hindi mabuntis. Posible pa ring mabuntis. Pero, maliit lang ang posibilidad. Lele, ngayon sa kindergarten, masaya ka ba? Ang mga bata sa kindergarten, sabi nila pangit ako. Huwag mo silang pansinin. Bawat isa sa atin ay parang mansanas na, kinagat ng Diyos. Dahil ang Diyos ay sobrang gusto ka, kaya naman, kinagatan ka niya ng higit. May pumasok na magnanakaw? Tatawag agad ako ng pulis. Nay, Babaeng walang hiya. Kailan mo ba maibibigay ang pera? Nagmamadali na ang kapatid mong lalaki na mag-asawa? Nay, sa ngayon, wala akong pera talagang wala. Niloloko mo ba ako? Pumunta ako sa bahay mo na tagpuan ko ang tinago mong pera. Sa tingin ko, ngayon lumalaki ang tapang mo. Kung mahuli kita muli, papatayin kita. Nay, iyon ang para kay Lele na ipon para sa tuition. Hindi na namin kaya ang upa. Paano mo? Wala akong pakialam. Ngayong buwan, kung hindi mo ipapadala ang 200,000, ikaw at ang anak mo ay magkakaproblema. Ngayon sino man ang makakapagpasaya sa aking anak na lalaki?
Ang premyo ay 100 million. At may bonus na isang pribadong isla. G. Liang, mayroon akong sertipiko bilang advance nanny. G. Liang. Malaki ang puwet ko, garantiyado na makakapag-anak ng lalaki. G. Liang, doktor ako sa economics mula sa Cambridge. Makakatulong sa pamilya Liang na maabot ang tagumpay ng maaga. Nay, sabi ko hindi ko kailangan. Pwede kang bata ka. Ang dami ng taon, iisa lang ang babae mo. Bakit hindi mo pa rin makalimutan? Isang babaeng sales na mahirap ang pinanggalingan. Ano ang pakinabang niya sa iyo? Hindi mo ba alam? Hindi siya taong pera lang ang habol. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka at makipagkita sa kanya. Siye, kung makapasa siya sa aking pagsubok, kikilalanin ko siya bilang manugang ko. Ate, pwede ba akong manghiram ng mainit na tubig? Nalamig na ang pagkain ko. Si, Salamat. Anong amoy? Sinong nagpasabog ng banyo? ma'am, painitin ko na lang para sa inyo. Song Weiyan. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na dalhin itong pulubi papasukin dito? Ang baho nito. Kung kumapit sa bag, kahit ibenta ka, hindi mo kayang bayaran. Baliw ka ba? Gusto mo talagang gamitin ang microwave ng kumpanya para initin ang maruming bagay na iyan? May patakaran ang kumpanya. Ang mga kliyente ay pwedeng gumamit ng pasilidad ng empleyado. Binuksan ko na ang ventilation system. Walang amoy sa loob. Para magmukha kang mabait, talagang basura dinadala mo sa tindahan? Guard! Palayasin ang maruming pulubing ito! Ay. Hindi ko sinasadya. Ayos. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magbabayad. Hindi na kailangan magbayad. Ma'am, okay lang yan. Maya-maya, gagamit ako ng panlinis na hindi makakasira ng leather. Panlinis na nakabatay sa halaman. Linisin ko lang. Luozifen, ma'am, taga-Liuzhu po kayo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba'y nang aalipusta sa mga taga-probinsya? Ganito kasi, nalamig na po ang order ninyo. Maya-maya, magpapa-order ako ng bago para sa inyo. Siguradong na-miss ninyo ang inyong probinsya. Pagdating ng order, dalhin ninyo pa uwi. Kapag natikman ninyo yon, para na kayong nasa bahay. Hindi na ako kakain. Nene, samahan mo akong tumingin ng bag. Matandang mabaho. Alam mo ba kung magkano ang pinakamurang bag dito? Ito. Kukunin ko lahat. Lahat ng nasa raw na ito, kukunin ko. Itong matandang babae, talagang ginagawa niyang palengke ang luxury store. Yung iba, para sa kwota, talagang kahit anong probinsyano na customer pinagsisilbihan. Kumuha ng marami. Pero hindi naman kayang bilhin. Hintayin nyo na lang mapahiya. I swipe ang card. Ay naku, sa card na ito meron kayang 6 na piso at 8? Transaksyon matagumpay. Halaga, 25,680,000 piso. 20 milyon. Sino ba kanina ang nagsabing papahiyain ako? Ilapit mo ang mukha mo. Hindi. Imposible. Ma'am, sa unang tingin pa lang iba talaga ang aura nyo. Ilang araw ang nakalipas sa tindahan namin, may bagong dating na bag. Tingnan nyo, gusto nyo bang isama ko kayo? Akong probinsyanang ito hindi karapat-dapat sa serbisyo mo. Ay naku, kani-kanina lang nagbibiro lang ako. Miss, kunin mo pa ako ng 10 ng pinakamahal na bag dito. Simula ngayon, ang negosyo ko, ikaw lang ang mag-aasikaso. Sige tita, sandali lang po. Itong batang ito ayos naman pala. Dapat maging manugang ko siya. Ang kumpanya ay naka-IPO na. Nalutas na ang krisis. Song Weiyan, kung single ka pa, pwede kitang buntisin. Presidente Liang, narito na ang resulta ng medical exam nyo. Magsalita ka ng diretsyo. Ano ang kalagayan? Sabi ng doktor, dahil sa sobrang pagod nagkaroon kayo ng azoospermia. Azoospermia. Ano? Azoospermia. Dahil sa trabaho mo, araw-araw, hinihimok kang magkaanak, hindi ka nakinig. Naku, kasalanan ito. Ang pamilya nating Liang
Talaga bang ganito? Mawawalan na ba tayo ng mga anak? Inihanda ko para sa apo ko. East African Pigeon Blood Red Gold Bracelet. Hindi na maibigay. Maging ang manugang ko, napili ko na. 3 taon na ang nakalipas. Ito lang ang tanging beses na kasama ko ang isang babae. Nakita ko siyang uminom ng gamot, pinatay ang tanging posibilidad. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala na wala kang naiwang binhi. Yung mga lalaki sa mga serye, nilagyan ng gamot, nawawala ang memorya. Naalala mo ba, nagpa-opera ka, yung birthmark na tinanggal? Ano? Iyon ay, sa pamilya nating Liang birthmark na namamana sige, ang mga batang may birthmark sa mukha. Hanapin mo lahat para sa akin. Opo. Magandang araw, nagde-deliver ako. Siya iyon. Tingnan ko. Maganda rin ang dala mo ah. Ito ay para kay Amo Liang na high-end dumihan mo. Naghahanap ka ng gulo. Amo Liang. Lumayas. Opo, Amo Liang. Single ka pa ba? Ha? Wala akong pagkakataong magkaanak. Kung ayaw din niya ng bata, tayo ba ay may pag-asa pa? Gusto mo ba ng bata? Oo, gusto ko. Talaga? May anak ako. Ang cute. Huwag kang mag-alala, hindi sa'yo. Kasi, noong panahong iyon, ako ay uminom na ng birth control pill. May anak na sa iba. Liang Yichuan. Huwag mo nang isipin. Si Lele ay may birthmark sa mukha. Hindi siya dapat maghinala. Ang cute talaga. Ipapakita ko sa iyo. Kuya Yichuan, Mr. Liang, uunahan na kita. sana naman. Ang gustong mang-akit kay Kuya Yichuan ay isang tindera. Tingnan natin kung paano kita haharapin. Manager, pakiusap sa'yo. Hindi maginhawa sa bahay namin ngayong mga araw. Kung hindi ako makakapasok sa weekend kasama si Lele, talagang nasa panganib siya. Sige na, ikaw ang top sales, kaya bibigyan kita ng special approval. Salamat, manager. Oy, saan galing ang batang yan? Sa mukhang yan, nakakahiya naman lumabas. Nakakasira ng mata. Mukhang inihaw sa apoy ang mukha. Tama, kung ako ay may gayong kakaibang anak, wala akong lakas ng loob na humarap sa tao. Ang hindi may pagmamalaki ay kayo. Ang paghusga sa kagandahan ng isang tao ay hindi lang sa panlabas na anyo. Kayo ay magaganda sa panlabas. Ngunit ang puso ninyo ay pangit at masama. Hindi rin kayo karapat-dapat sa entablado. Ikaw? Maghintay ka lang. Lele, huwag mo silang pansinin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamagandang bata sa mundo. Lele, maglaro ka muna rito. Hintayin mong matapos si nanay sa trabaho at uuwi na tayo. Uho. Miss Shen, tagal na nating hindi nagkita. Ano po ang kailangan ninyo sa pagbisita ninyo ngayon? Gagawin namin ang lahat para mabigyan kayo ng pinakamahusay na serbisyo. Maganda ang timpla ko ngayon. Bibili ako para sa aking alaga ng ilang kwintas. Ito ay galing sa France, na ipinadala sa Himpapawid Kamakailan Cake na eksklusibo para sa aso. Pakiusap, tangkilikin ito ng iyong sanggol. Kumakain lang siya ng Wagyu slice mula Hokkaido. Wala ba kayong ganito na handa? Bilisan niyong maghanda. Miss Chen, ito ang bagong koleksyon ng season na ito. Limitado sa 3 piraso sa buong mundo. Sobrang bagay para sa iyong sanggol. Kapag si Miss Chen ay naging kliyente ko ang top sales, ay talagang hindi mauuwi kay Song Wei yan. Gusto ko. Siya ang magserbisyo. Miss, ano po ang kailangan ninyo? Ang tawag mo ay Vivian at ang aking sanggol pareho ang pangalan. Talaga?
Ang coincidental naman. Ikaw ba ay karapat-dapat tumawag ng Vivian? Ano ang antas mo? Nakapantay mo ang aking sanggol? Pasensya na, Miss Shen. Magpapalit ako ng pangalan bukas at gagawa ng bagong name tag. Akala mo ba sapat na ang magpalit ng pangalan? Ang dignidad ng aking sanggol saan ilalagay? Ang pagkakapareho ng pangalan mo sa isang probinsyan ay isang kahihiyan para sa kanya. Paano siya makakaangat sa hiya? Miss, ano po ang gusto ninyong gawin ko para masiyahan kayo? Gusto kitang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Lumuhod ka na! Alam mo ba na si Miss Shen ay ang aming pinakamarangal na VVIP na kliyente? Mag-sorry ka na. Kung iinisin mo si Miss Shen, ay tanggol ka na. Vivian, bilang empleyado ang magpasaya sa kliyente, ay tungkulin mo. Pinapaligaw mo si Kuya Yichuan. Tingnan mo muna ang sarili mo kung karapat-dapat ka ba. Pasensya na. Miss Shen, Dahil sa ang baby ko ay medyo masunurin, patawarin na kita. Tumayo ka na. Tama lang. Ang mga ganyang tao, dapat talaga disiplinahin ni Miss Shen. Matagal ko na siyang hindi gusto. Palaging nagmumukhang. Sobrang alerto. Akala mo naman importante siya. Para sa baby ko, isuot ang kwintas. Opo, Miss Shen. Anong ginagawa mo? Nasaktan mo ang baby ko. Pasensya na, Miss Shen. Hindi ko sinasadya. Hindi ka man lang marunong magsuot ng kwintas. Bobo ka ba? Alam mo ba ang mangyayari sa Jiangcheng kapag ginagalit mo ako? Ako ang tagapagmana ng Shen at magiging asawa ng Liang Group. Miss Shen, pakalmahan ninyo po ang loob. Kasalanan namin ito. Ano pang hinihintay mo? Humingi ka na ng tawad. Miss Shen, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ang sama mo talagang babae. Kung may anak ka, maiintindihan mo kaming mga ina na makita ang anak na nasasaktan, ang sakit sa puso. Sa susunod, mag-iingat ako. Hindi na mauulit. Kasalanan mo ito. Sir, may problema. Ang di umano'y fiancé mo, si Miss Shen Xingran, nasa trending na. Ang stock ng Liang Group ay nagbabago. Ikaw, tingnan mo. Ang birthmark ng batang ito. Kamukha noong bata ka pa, eksaktong-eksakto. Siya, tiyak na anak mo siya. Isesend ko sa mga ninang mo bulkang mensahe. Mga sis, makinig. Ngayon agad ka agad. Sumunod kayo sa akin para sa manugang natin ipagtanggol. Kanselado ang public hearing. Ang citywide charity auction. Suspinde. Ihanda ang kotse. Susunduin ko ang apo ko. Song Weiyan, hintayin mo ako. Tiyak kong ang mga nangapi sa iyo ay magbabayad. Tigil. Sinong may lakas ng loob na apihin ang manugang kong babae ng pamilya Liang? Tigil. Anong ginagawa mo? Sino nag-utos sa iyo na pakialaman ang empleyado namin? Yichuan ito ang Liang Group ang flagship store nito. Ang empleyadong nagdadala ng anak sa trabaho ay paglabag sa patakaran, hindi ba dapat sila parusahan? Mr. Liang, pasensya na. Wala talaga akong mahanap na tao para mag-alaga ng bata. Kaya dinala ko ang bata sa trabaho. Hayaan ang mga empleyado na hindi pwedeng mag-alaga ng bata. Ay ang aming grupo ang hindi pag-iisip ng sapat. Simula ngayon, sa ilalim ng Liang Group, lahat ng brand magtatag ng daycare center libre para sa lahat ng babaeng empleyado mag-alaga ng bata at magbigay ng serbisyo. Yichuan, huwag kang dahil sa babaeng ito na nagpapakaawa ay mabulag ka niya. Oo nga, Mr. Liang. Huwag kayong mabulag sa kanya. Siya, ilang taon na ang nakalipas ay kasama ng basurero nag-iyutan sa fitting room. Lahat kami nakakita. Ang babaeng katulad niya. Maging ang basurero, hindi pinapalampas. Anong karapatan na manatili sa ating tindahan? Ito ang unang beses na nanakit ako ng babae. Hindi ako magdadalawang isip na gawin itong muli. Kung may tapang ka, ulitin mo ang sinabi mo kanina. Itong si Mr. Liang. Paano at ang basurerong iyon noong una sobrang magkatulad? Hindi pwede. Baka. Kuya Yichuan, gusto mo bang para sa masamang babaeng ito balewalain ang patakaran ng grupo? Ang patakaran ng grupo? Ako ang masusunod. Ikaw naman, bakit may karapatan ka na pamahalaan ang mga empleyado ng Liang? Magkaibigan tayo mula pagkabata.
Bakit mo tinutulungan ang isang estranghero para turuan ako ng leksyon? Ang trending ngayon tungkol sa pananakot mo sa ina at anak ay nangibabaw na. Kaya ang Liang Group ay nagkaroon ng malaking pagbaba ng stocks. Gagawin ko kayang ang pamilya Shen ninyo malugi. Kuya Yichuan, lahat ito ay dahil sa babaeng ito na pumilit sa akin. Itinuturing kitang kapatid. Itinuturing mo ang sarili mong fiancé ko. Binigyan din kita ng sapat na respeto. Ngunit hindi ko inaasahan na napakasama mo pala. Hindi ka lang nangaapi, pati na rin nagpaparusahan ng walang batas. Kahit isang bata ay hindi mo pinapatawad. Hindi, Kuya Yichuan, nagkakamali ka sa akin. Hindi mo alam, ang babaeng ito ang unang umaway sa akin. At sadyang dinala pa ang kanyang anak para takutin ang aso ko at dumihan ang bag ko. Dahil lang sa isang bag, isang aso, gagawin mong bugbugin ang isang babae hanggang mamatay? Ang mga serbidorang tulad niya ay talagang para sa atin maging alipin. Kung pinalo ko siya ng ilang beses, ano naman? Bakit ka para sa isang ordinaryong tindera galit na galit ka sa akin? Ngayon, para sa pamilya Shen, tuturuan kita ng leksyon ikaw na walang galang na hamak. Pantay-pantay ang lahat. Hindi mo ba natutunan? Kung hindi ka marunong rumespeto, huwag kang lumabas at magpahiya. Tita, sinaktan ko siya para sa ikabubuti ng brand ng Liang naman. May karapatan ka bang manakit? Hindi ko alam. Paano naman ang pamilya Shen na nagpalaki ng tulad mo? Na batang masama ang puso? Ang Liang Corporation namin ay hindi para sa iyo makialam. Mula ngayon, hindi na kita gustong makita. Kuya Yichuan, sobrang gusto lang kita kaya nagpadala ako sa emosyon. Alam kong mali ako, patawarin mo ako, okay? Huli na. Ngayon, papauwiin kita sa ibang bansa. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Kung maglalaro ka pa, aapiin ang mag-ina. Hindi ako magiging mabait. Nasaktan ka ba? Masamang tiyahin to. Sinigawan ako at si Mama. At sinampal pa si Mama. Ginoong Liang, Kuya Yichuan, wala silang kaugnayan sa iyo. Bakit mo kailangang ipagtanggol ang walang modong ina at anak na ito? Ang sinabi ko kanina, binalewala mo ba? Anak ko siya. Di ba? Paano niya nalaman? Dapat ko bang sabihin sa kanya? Pero ako, ang layo-layo ng agwat namin. Baka isipin niya na sinadya kong ipanganak si Lele para takutin siya. Ako, Magpa-DNA test. Kuya Yichuan, baliw ka ba? Ang batang ito, paano naging iyo? Hindi mo ba narinig kanina? Itong babaeng ito dati sa fitting room, nakikipagtalik sa basurero. Ang batang ito, siguradong anak niya ng ibang lalaki. Tumahimik ka. Shen Xingran, kung ikaw ay hindi na mapigilan ang iyong bibig, ipapatawag ko ang iyong nanay at tatay para disiplinahin kanila mismo. Tita, hindi naman ako nag-iimbento. Nag-aalala lang din ako na baka maloko kayo. Sa mukha ng batang ito, may kakaibang birthmark. Paano naman siya magiging anak ng mga Liang? Ang birthmark sa kanyang mukha ay katulad ng sa akin noong bata ako. Eksaktong pareho. Nagpalaser din ako para maalis ito. Ibig mong sabihin, halimaw ako? Kuya Yichuan, nitong mga nakaraang taon, ang mga babaeng gustong mangakit sa iyo ay napakarami. Huwag kang magpapaloko. Bago lumabas ang resulta ng DNA, huwag basta-basta umako ng anak. Ang mga bagay ko ay hindi mo kailangang alalahanin. Dalhin mo siya. Babaeng walang hiya. Dahil sa iyo, hindi ko kailanman hahayaan na maging madali ang buhay ninyong mag-ina. Bata? Nitong mga nakaraang taon, ikaw lang mag-isa ang nag-alaga sa bata? Naghirap ka. kung aaminin ko, babantaan nila ako at aagawin si Lele. Ano ang gagawin ko? Tita? Sa tingin ko nagkakamali kayo. Noong una, gusto mong ipa-abort ang bata. Bakit? Ngayon gusto mo na ulit ng anak? Yung tungkol sa azoospermia, kung malaman niya, hindi ko alam kung ano iisipin niya. Sa totoo lang, na-diagnose ako. Hindi ito pwedeng sabihin. Yung bagay na hindi na magkakaroon ng anak ang pamilya Liang, kung kumalat ito, ang stock ng Liang Corporation, tiyak na babagsak ng malaki. Mali. Tiyak na may kakaiba. Bago maintindihan ang totoo,
Hindi talaga pwedeng malaman nila ang katotohanan. Ang bata, hindi sa inyong pamilya Liang. Ang birthmark, nagkataon lang. Tama, sobra akong nag-assume. Isang birthmark lang. Ang batang ito, kapag bata pa si Chuan, magkamukha sila. Imposibleng hindi anak namin. Kahit na ang bata, hindi sa pamilya Liang, nagkita tayo ngayon, iyon ay tadhana. Bukod pa riyan, sobrang busy ka sa trabaho. Bakit hindi na lang ang batang ito ilagay sa bahay namin? Parang pag-aalaga lang. Nung makita ko ang batang ito, naramdaman kong magka-connection. Tiyak na para sa iyo, alagaan ko siya. Tita, parang hindi maganda ito. Ang dami ko kayang abala sa inyo. Ay naku, hindi naman abala. Ako naman, mag-isa lang ako rito. Kung iiwan mo siya sa bahay ko, masaya nga ako. Ang bata pa ni Lele. Napakaraming kailangan alagaan. Baka mapagod kayo. Ay naku, huwag kang mag-alala. Ako, pangarap ko na magkaroon ng apo na mapapasan. Iwan mo siya sa akin. Siguradong mag-iingat ako sa kanya. Papatabain ko siya at gagawing maputi. Oo, di ba? Mukhang talagang mahal na mahal niya si Lele. Ipag-abala ko na po kayo tita sa pag-aalaga kay Lele. Haha, sige, bahala na ako sa kanya. Haha, Kung gusto mo, samahan mo si Lele, bisitahin ang bahay namin. Para rin maging komportable siya. Oh, may pasok pa ako. Kung gusto mo, ibang araw na lang. ay, okay lang. Tanungin natin si Lele. Kung gusto ba niya pumunta. Tingnan mo. Salamat Boss Liang sa pag-unawa sa empleyado. Pagkatapos ko sa trabaho, susunduin ko agad si Lele. Hindi ko kayo aabalahin ng husto. Siya. Lele, uwi na tayo. Tara. Ha ha ha. Itong bata, lalong tumatagal, lalong nagugustuhan. Siguradong siya ang pinapangarap kong apo. Ginoo, ito ay para sa iyo. Custom-made na damit, inner lining na tela. Lahat ay gawa sa imported na goose down. Sa ilalim ng damit, ginawa na may imported na ice silk, sweat wicking mesh. Ito ay inihanda para sa inyo. Limited edition na laruan. Kung may particular kang gusto cartoon character, maaari ko pang ipa-customize. Ito ay para sa iyo na inihandang tanghalian. Mayroon espesyal na ginawa ng foreign chef puting truffle at phoenix egg. Caviar at wagyu mula sa snow region, at mga specialty na main dish mula sa iba't ibang bansa. Ginoo, tamasahin ang pagkain. Lele, anong nangyari sa iyo? Mayroon bang hindi mo gusto? Lola, hindi ko na kailangan ng mga ito. Maaari bang bigyan ng aking ina ng isang lugar na matutulugan? Ay, apo ko, napakabait mo. Tingnan mo, ano silbi mo? Bakit hindi na lang ibalik ang aking manugang? Siya ay tunay na ina ng aking apo, di ba? Hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA. Huwag kang mag-assume ngayon. Sapagkat, ako mismo ay nakakita sa kanya noong uminom ng birth control pill at saka, sinabi rin niya hindi ako ang ama ng bata. Ikaw, sa buong katawan mo, ang tigas ng bibig mo lang. Hindi mali ang instinct ko. Lele, talagang apo kong mahal, di ba? Lele, ito si Lola, pina-order sa isang sikat na panday na ginawa para sa iyo, gintong pulseras. Halika, subukan mo. Naku, ang ganda. Salamat Lola, pero sobrang mahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Bakit? Pulseras lang naman. Ang mga ganyang bagay sa pamilya Liang, kung gaano karami ang gusto mo, meron. Kung dadalhin ko ito pa uwi, aagawin din ito ni Lola sa labas. Lele, anong ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ang mga bagay sa bahay namin lahat ay ninakaw ni Lola sa labas. Si Lola sa labas ay lagi pang pinipilit si Mommy magbigay ng pera kay Tito pambayad sa utang sa sugal. Kung ang bagay na ito ay dadalhin ko rin pa uwi, tiyak na aagawin ito ni Lola sa labas. Naku, ang apo kong panganay ay nagdusa.
Mukhang, kahit ang perang hiniling niya noon, ay hindi niya ginamit para sa sarili. Nitong mga nakaraang taon, anong klaseng buhay ang kanilang naranasan? Binabati kita, Vivian. Nanalo ka muli. Top sales natin ngayong linggo. Mula ngayon, dapat matuto tayo kay Vivian. Sige, uwi na kayo. Ano bang espesyal? Sino ba ang nakakaalam sa anong paraan nakuha ang customer? Kayang gawin sa fitting room ang pakikipagrelasyon sa basurero. Baka ang sales ay dahil sa mga lalaki. May ganyang performance ano ngayon? May bitbit na sakit ng ulo. Wala pa ring may gusto babaeng walang hiya. Ang taong marumi ang puso, lahat ng nakikita ay marumi. Inaatake ang isang bata. Anong klaseng tao kayo? Lakas ng loob mo na murahin ako. Maniwala ka man o hindi, ibubunyag ko ang mga kalokohan mo. Isa sa publiko ko para malaman ng lahat na isa kang masamang babae. Hindi ka nila bibilhan. Kung kaya mo, sige, gawin mo. Kahit umalis ako, ikaw pa rin hindi makabenta. Anong sinabi mo? Lakas ng loob mo. Ulitin mo. Sinabi ko na, hindi ka makabenta. Ikaw, masamang babae. Gusto mo bang tumaya sa akin? Kung sino ang matatalo sa sales ngayon, siya ang magre-resign. Tayo. Sino ang takot? Huwag mong isipin na makipaglandi ka kay Mr. Liang. Ay wala ka ng problema. Ang mga gustong sumama sa kama ni Mr. Liang ay marami. Siya lang naman ay nakikipaglaro sa'yo. Hindi niya magugustuhan ang babaeng tulad mo. Kapag natalo ka sa akin, saan ka pupunta para maghanap ng trabaho? Kung ikaw ang matalo, sana ay tuparin mo ang salita mo. Song Wei yan? Hindi kita hahayaang makamit ang gusto mo. Mahawakan itong lotion na nakakapag-allergy sa kahit sino. Makita kitang namamaga na parang baboy? Paano ka makikipagkita sa kliyente? Wine, darating ang bisita sa loob ng 5 minuto. Si, Agal. Ito. Ano itong sitwasyon? Ate Chin, Ate Chin, nandito na kami. Ay, ito ba ang apo natin? Naku, ang cute naman. Batiin mo ang mga lola. Lola! Magandang araw, mga tita. Ay, ha, ang tamis ng bibig. Ang sweet talaga. Mukhang anak ni Yichuan ito. Ang pogi. sa isang birthmark lang? Talaga bang masasabi na anak ni Yichuan? Huwag naman sana na maging walang saysay ang saya. Imposible. Sa unang tingin ko pa lang sa batang ito, may koneksyon na agad ang puso ko. Tiyak na siya ang apo ko. Ma'am, dumating na ang DNA report. Tama nga. Oo, apo ko nga siya. Ha. Kita mo, nag-alala ka lang naman. Ngayon, may apo na ako. Mainggit kayo. Naku, congrats. Tama nga pala. Bilisan mo at bigyan ang manugang ko ng magandang regalo. Noong huling pagkikita, nagmamadali tayo. Wala akong naipaghanda. Sina, Sige po. mamaya, lahat kayo ay pumunta sa manugang ko para dagdagan ang benta niya. Ako na ang bahala. Makaabot ng 1 milyon. Yung lupain sa CBD. Ibibigay na kay Lao Zhang mo. Ay, salamat Ate Kin. Ipinapangako ko, bibili ako hanggat kaya. Makaabot ng 2 milyon. Ang ubasan sa ibang bansa, ililipat sa iyo.
Huwag kang mag-alala. Tiyak na bibili ako simula sa 2 milyon. Makaabot ng 3 milyon. Mamumuhunan si Liang sa inyo. Lahat ng mga bagong proyekto na gusto nyong gawin. Ate Chin, kahit hindi kayo mamuhunan, ang manugang mong babae ay manugang din naming lahat. Oo nga, tiyak naming gagawin. Susuportahan namin ang ating manugang. Oo, susuportahan lang natin ang manugang. Tara, mag-score ng benta. Tara. Vivian, pag-leave ka na lang. Sa ganyang kalubhan ng allergy. Kapag nagpatuloy ka, baka ikamatay mo pa. Hindi, Ginoo. Ngayong araw, nakipagpustahan ako kay Shulina. Hindi talaga ako pwedeng mag-leave. Hey, huwag mong gawin ito para lang sa trabaho. Na mawalan ka ng buhay. Kung mag-resign ako, ang utang at upa ng bahay, ang tuition ni Lele, mawawala lahat. Hindi ako pwedeng sumuko. Ginoo, pwede akong magsuot ng face mask para tumanggap ng mga customer. Maligayang pagdating po. Magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Sa inyong tindahan, bakit niyo po pinapasok ang isang may sakit para maging tindero? Palitan ninyo ako ng iba. Ma'am, ako po ang magsisilbi sa inyo. Ginoo, magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko? Lumayo kayo. Maligayang pagdating po. Miss, ano po ang maitutulong ko? Bakit ka pumapasok kahit may sakit ka? Lumayo ka sa akin. Hoy, Vivian, wala ka pang nabebentang kahit isa ngayon. Mukhang bukas, hindi na tayo magkatrabaho. Malapit nang magsara ang tindahan. Ngayon, si Ate Lina. Sigurado ng panalo. Song Wei Yan, talo ka na. Maghanda ka ng mag-empake at umuwi na. Kawawa naman ang anak mo, malapit nang walang makain. Mag-isip ka na pagkatapos mong matanggal kung saan ka mamamalimos. Nandito ba si Song Wei-yan? Nandito ba si Song Wei-yan? Baka naman, si Song Wei Yan ay may nagawang kasalanan? Magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ngayon, ikaw ang mamimili ng mga paninda para sa akin. Ilabas mo ang pinakamahal sa inyong tindahan, pinakabihira, lahat. Ako rin. Ano ang pipiliin mo ngayon? Ano ang bibilhin ko? Ngayon, kailangan mo akong tulungang gumastos ng 3 milyon. Sige, mga ginang. Sumunod kayo sa akin. Itong babaeng ito. Ano na naman ang swerte niya? Ginang, maaari rin kitang tulungan. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Ito ang aming pinakabagong koleksyon ngayong quarter. Bibilhin ko. Ito ang aming limitadong edisyon sa buong mundo. High-end na serye. Bibilhin ko. At ito. Lahat ay kukunin ko. Ipak na lahat para sa akin. Ano pa bang bago? Ilabas mo lahat para makita namin. Sige. Ito ang mga bagong modelo namin. At saka, ang presyo nila kumpara sa classic ay mas mababa ng 1 katlo. Masyadong mura. Ikaw talaga, piliin mo ang pinakamahal. Mga misis, huwag na ninyo siyang paglingkuran. Itong babae, galing sa probinsya, hindi marunong mag-alaga ng tunay na balat. Ang pangalan ng brand, mali pa ang pagbigkas. Siya, hindi karapat-dapat na magsilbi sa inyo. Sinong nagpayo sa'yo na lumapit sa akin at mag-ingay ng ganyan? Miss, ginagawa ko rin ito para sa inyong lahat. Ang kanyang pribadong buhay ay hindi maayos. Nakita mo ba? Baka may sakit siya. Natatakot ako na baka mahawa kayo. Saan ka ba galing? At karapat-dapat ka bang pumuna kay Song Wei-yan? Siya ay mabait. Profesional. Sa tingin ko, mas magaling siya sa'yo ng 100 beses. Anong sinisigaw mo dito? Alam mo ba na kung igagalaw ko lang ang daliri ko, mapapaalis kita sa Anshi. Ngayon, kay Song Wei-yan lang kaming magbibigay ng order. Siya lang ang maglilingkod sa amin. Ano? May problema ka ba? Pero bakit si Song Wei yan? Dahil siya ay manugang ko. Imposible. Paano naman ito mangyayari? Ang anak niya, ang apo ko sa anak. Siya ang aming pamilya Liang. Manugang na babae. Madam Liang, hindi ko masyadong maintindihan.
Palihim kong isinilang ang anak ni Mr. Liang. Hindi lang kayo nagalit, kundi tinanggap niyo pa kami ng anak ko. Ah, ito. Pag uwi natin saka ko sasabihin sa iyo ang totoo. Ito ang sikreto ng anak ko. Ito ang regalo ko sa iyo para sa unang pagkikita. Tanggapin mo na. Hyderabad Nizam, necklace. Hindi ba ito ang Zuyue Auction House ang pinakamahalagang piraso sa overseas auction? Saw. Simula ngayon, ang beauty salon namin pwede kang pumunta anytime, libre ka na panghabang buhay. Ang amusement park namin sa sentro ng lungsod, pwede ka ring pumunta doon. Simula ngayon ikaw at si Lele kayo ay sa aming amusement park VIP panghabang buhay. Salamat tita, salamat sa inyong lahat. Bakit mo pa tinatawag na tita? Tawagin mo akong nanay. Nanay, Tama? Tama. Sapat ba ang benta ngayon? Kung hindi, pwedeng bumili pa tayo. sapat na, sapat na, sapat na. Sapat na, ayos na. Pupunta na ako para sunduin si Lele sa school. Kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo lang kay nanay. Nanay, Mga ate, tara na. yung mga binili niyo ngayon, ibabalik ko na lang sa inyo mamaya. Si. Vivian, bakit hindi mo sinabi kanina? Ikaw at si Amo Liang, may ganitong relasyon pala kayo. Oo nga. Vivian, dati, hindi ko nakilala ang halaga mo. Huwag mo na lang akong sisisihin. Sa totoo lang, kanina pa ako nag-iisip na si Vivian ay may kakaibang dating. Tiyak na iba siya sa amin. Iba talaga. Tama? Vivian, ikaw ang top sales ng ilang linggo. Ngayon, nakagawa ka pa ng malalaking deals. Simula sa susunod na linggo, ikaw na ang katulong na tagapamahala. Salamat amo. Yung pag-contact mo kay nanay ni Song Weiyan, ano na ang resulta? Gusto ko siyang pumunta agad. Song Weiyan, kapag nalaman ng pamilya Liang kung anong klasing pamilya meron ka, tiyak na hindi ka na nila gugustuhin. Song Weiyan, ikaw itong walang utang na loob na pabigat. Bakit hindi pa naipadala ang pera? Bakit ka nandito? Sa tingin ko, mataas na ang lipad mo. Bakit ako nagpalaki ng isang walang utang na loob na tulad mo? Si Xiaoji ay kapatid mo sa dugo. Hahayaan mo siya na mamatay dahil walang pera? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, dito ako uupo at hindi aalis. Ngayong buwan, ang pera ko, hindi ko ba naibigay na? Ang kapatid mong lalaki ay nagbuntis ng isang babae. Ngayon, kailangan ng 50,000 pambayad sa operasyon at kompensasyon. Ang gulo na ginawa niya ay parang walang katapusang butas. Hindi ako palaging maglilinis ng kanyang gulo. Tumigil ka sa katarantaduhan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, ibabagsak ko ang tindahang ito. Ang buhay ko ba ay para lang sipsipin niya ang dugo ko? Huwag mo akong kausapin ng walang kwenta. Ang kapatid mong lalaki ay makukulong, pakialaman mo ba o hindi? Kung sasabihin ko na hindi ko pakialaman? Siya. Wala akong paki. Kung hindi ka makikialam, ipapalabas kita dito, hindi ka makakapagtrabaho. Kung gusto mong mag-eskandalo, tatawag na lang ako ng security. Subukan mong tumawag. Tita, kumalma ka. Itong bag na ito halos katumbas ng 1 taon naming sahod. Kung hahayaan pa natin siyang magpatuloy sa ganitong gulo ibinenta ni Vivian, ang sarili sa tindahan hindi rin kayang bayaran ang mga pagkalugi. Kapag nalaman ni Amo Liang, baka pati siya ay lalayo kay Vivian. Tita, naaawa talaga ako sa'yo na pinalaki mo ang isang anak na walang utang na loob. Siya naman ay may pera. Top sales siya, linggo-linggo. Kahit bayaran ang utang ng sarili niyang kapatid, ayaw niyang gawin. Ah, ikaw talaga, walang hiya kang bata ka. Kung hindi ka pa magbibigay ng pera, ako. Sisirain ko ang mga basurang ito, lahat ay aking babasagin para hindi ka na makabangon. Vivian, mag-isip ka ng paraan. Kung lumala pa ang sitwasyon, hindi natin kayang panagutan. Ito na ang huling pagkakataon. Sino ang maglalakas loob na manggulo dito?
Sino ang nagkakagulo dito? Pasensya na, Ginoong Liang, pamilya ko sila. Naging abala sila sa tindahan. Ikaw naman ang hindi nagkakagulo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Walang utang na loob ka. May backer ka na ngayon, di ba? Walang utang na loob. Noong 42 anyos ako, nagsimula akong magtrabaho para bayaran ang utang sa sugal ng anak mo. Sa nakaraang 7 taon, 20,000 bawat buwan. Kahit ang upa ko, hindi ko kayang bayaran, hindi ko pinutol. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang walang utang na loob? Di. Iyon naman dapat mong gawin, di ba? Huwag mong isipin na napakagaling mo. Ang pagtulong mo sa kapatid mong lalaki ay natural na dapat. Noong ipinanganak ko si Lele, sinabi mo na ibibigay mo ang bahay sa anak mong lalaki para sa kasal. Sa gitna ng taglamig, pinalayas mo kami ng aking anak palabas ng bahay. Nagalit ba ako sa iyo? Mag-isa kong pinalaki ang bata at tumulong pa sa gastusin. Pati ang naipon kong pampaaral para kay Lele ninakaw mo. Anong karapatan mo para sabihing natural iyon? Hindi ko inaasahan na napakahipala ng buhay niya. Ay naku, huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Wala akong pakialam. Kung hindi ka magbibigay ng pera, lalaban ako sa iyo hanggang matapos. Tingnan natin. Ang pamilya Liang, kung tatanggapin ba nila ang isang babaeng galing sa ganyang pamilya? Ay, si Rana. May nanay kang baliw. Tiyak na tatanggihan ka ng pamilya Liang. Sino bang gugustuhin? Pumayag sa manugang na ganyan ang pinagmulan, na pumasok sa pamilya. Tiyak na iiwan siya. Ma'am, pananakot at panginikil ay may pananagutang legal. Pay, kung kaya mo, ikaw na ang magbayad para sa kanya. Tama na. Ginoong Liang, salamat sa inyo sa pagsabi ng magagandang bagay para sa akin. Pero ako talaga ay hindi karapat-dapat sa inyong pamilya Liang. Ang pamilya ko ay parang walang katapusang butas. Magiging pabigat lang sa inyo. Mas mabuti pang lumayo kayo sa akin. Ikaw, ano bang sinasabi mo? Mali bang sinabi ko? Hindi pa ba sapat ang pagsipsip ninyo sa dugo ko? Ngayon, pinaplano ninyo na ang mga tao sa paligid ko. Ikaw, walang utang na loob. Naglakas loob kang kumampi sa labas. Mukhang sinasadya mong gusto mong magdusa ako at ang kapatid mo magdusa. Sa teritoryo ko, naglakas loob kang saktan ang manugang ko? Wala kang karapatang magkaroon ng isang anak na tulad niya mula ngayon. Ako na ang kanyang ina, siya na ang aking anak. Kung mangahas kang guluhin ang aking anak kahit isang beses pa, wala akong pakialam. Ang iyong anak na sugarol ay ipapakulong ko. Anong karapatan mo? Ginoong Liang, ang ebidensya ng krimen ng anak ng pamilya Song ay na-verify na lahat. Narito ang iyong anak ang kanyang criminal record sa mga nakaraang taon. Mag-usap tayo ng maayos. Pamilya naman tayo, huwag kang mag-atubili. Kung ayaw mong makulong ang anak mo, pwede naman. Pirmahan mo ito, putulin ang relasyon ng mag-ina. Simula ngayon, huwag ka nang lumapit sa kanya. Pipirma ako. Basta't palayain mo ang anak ko, gagawin ko ang lahat. Umalis ka na. Alis na. Na-verify ko na ang lahat. Ikaw ang nag-udyok na manggulo sa tindahan. Simula ngayon, sinazante ka na. Maligayang pagdating sa bahay, madam. Ito ba? Ay ang aming pamana. Sa hinaharap, iyon na ito. Sa aming tahanan, sa hinaharap, anuman ang gusto mo, ay magkakaroon ka. Ikaw ang aming munting prinsesa sa buong pamilya. Nanay, hindi ka namin hahayaang dumanas ng kahit kaunting paghihirap. Salamat, nanay. Ito ang susi ng courtyard house sa hilagang suburb. Inilipat na sa iyong pangalan. At ito pa? Isipin mo na ito ay regalo mula kay nanay para sa inyong bagong kasal. Nanay, hindi ba ito sobra? Ano ang masama doon? Ang pera ni Yichuan ay pera mo na rin. Kunin na ninyo ang marriage certificate at magbakasyon sa overseas estate. Tanggapin mo na. Sige, hindi na ako nakikialam sa inyo. Alagaan mo ang aking manugang na babae. Tiyakin mong maayos ang oras ng pagkuha ng sertipiko. Oh.
Pagkalipas ng maraming taon, bakit hindi mo naisip na dalhin si Lele sa akin? Hindi tayo galing sa iisang mundo. At saka, ang aking pamilya ay isang walang katapusang butas. Hindi rin ako nangahas na umasa na tatanggapin ninyo ako. Huwag mong sabihin iyan tungkol sa iyong sarili. Ikaw ang ina ni Lele. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang babae na nagkaroon ako. Nanay at tatay, wala na talaga ang birthmark ko. Lele, sa buong mundo, ang pinakamagandang bata. Wayan. Maligayang bati, Ginoong Liang. Talagang ang buntis ang misis mo. Ano? Pero, hindi ba na-diagnose ako dati? Kapag bumuti ang mood at katawan mo at kalagayan mo, ang aktibidad ng sperm ay tataas din ng naaayon, kaya hindi ito absolute na kawalan ng anak. Ako pala, ay buntis na naman. Mommy, magkakaroon na ba ako ng kapatid? Lele, magiging kuya ka na.